Good day mga paps! For today's video, so gagawa na naman tayo ng cage. So, usual yari sa welded wire. So, yung makikipot ang butas mga paps. 1 inch by 1/2. So, maganda to kahit maliliit na ibon mga paps, hindi makakalabas dito. Hindi rin ito mapapasok ng mga daga. Yan. So, galvanize pa. So, yung gagawin natin ay medyo mahaba. 4 feet na bird cage. Tapos ang taas niya ay almost 2 feet. Tapos 2 feet din yung lapad niya. So medyo malawak. Kung mapapansin niyo mga paps, di talaga kayo madalas pansinin ng crush nyo. So kung mapapansin niyo mga paps, lahat ng sides ay kinakat ko talaga. Kinakat ko. So may mga ibang gumagawa kasi yung mga nakikita ko mga nagdi-DIY o kaya yung gumagawa talaga ng cage na tinutupi na lang nila. Kunwari magkakat sila ng 6 feet. So itutupi nila yung 2 feet. So makukuha na nila yung 2 feet na haba at 2 feet na taas. Tinupi lang nila. Parang ganito. Sample. So ginagawa nila yung isang haba. Kunwari ito yung magiging flooring, itong haba. Titupi lang nila na ganyan. So may kanto na sila. So makakabuo na sila ng isang kanto. Pagpilitin natin. Yan, ganyan. So hindi ko na kasi naging practice yung tinutupi na ganyan. Talagang ganito na. Tinakat ko bawat side. So kasi sa ganito, hindi ako natitibayan eh. Ako lang naman ang may gusto ng ganito. Hoy, bad yun ha. So, saka siyempre, magugustuhan din to ng customer pag matibay yung ano mo. Kaya hindi na ako nagbe-bend ng ganito. Kasi hindi matibay yung ganito. Kasi pag katulad nito, kinat natin. So, yan. Kunwari, ito yung wall natin na 2 feet. So, dito idudugtong natin yung ceiling. Dito sa sides, dudugtong din natin yung, yung wall niya. So, mangyayari, itong kantong to, maduduble yung wire dito. So, kaya mas matibay siya. Maduduble yung wire dito. Kasi sa tinupi mo lang, iisa pa rin yung wire dyan. So, sana nakukuha niyo yung pinupunto ko. So, bago natin simulan, ligo muna tayo. Sobrang init. At pinawisan din ako pagkakat. Go! Tara! Yun mga paps, medyo madilim na tayo nakapag-umpisa. So, gagawin lang natin is pagdudugtong-dugtungin natin. So, latag natin yung flooring, tapos idudugtong na natin. Uy! Biglang nag-brown out mga paps. Visit na kanuri ko. Nag-brown out mga paps. Pero ayan, kahit brown out, tinuloy ko pa rin. So, nagkailaw siya. Nakabit ko na yung dalawang mahabang wall. Yan, dalawa sa gilid. Yan. Tapos, kabit naman natin ngayon yung 2 feet na lapad. Dito naman, sa kabila. Yan. So, yung mismong pagkakat natin ng mga welded wire ay nagtira talaga tayo ng pang yakap. So, yan. Ganyan yung itsura niya mga paps. Para na siyang bulaklak na nagbe-bloom. Sunod naman yung kabila naman yung kakabit natin dyan. So, ganun ding proseso mga paps. So, yung nilagay natin dyan o yung ginabit natin na sobrang mga ng wire, dudublehin rin natin yan ng alambre na galvanized para mas matibay siya. Bali, yung ginagawa natin dyan mga paps ay ganito. Niyayakap lang natin yung walling dun sa flooring. Yan. Yung pasobra na sakat. So, yung pagcutting mga paps ang pinaka medyo dapat magamay mo yung pagkakat nitong welded wire kasi pag namali ka, mamali din yung sukat mo. At minsan, mawawalan ka ng pangkapit. Pero okay lang yun. Pwede naman kayong gumamit ng alambre kung sakali. So, ayan ang mga paps. Nakabit na natin yung mga sides niya. Ayan, para na siyang bulaklak. So, flooring, saka may 4 na sides. So, next naman, syempre, ikakabit naman natin yung mga wall. Yan, yung mga sides. Yan. Ay, natumba pa. Yan, kakabit naman natin. Yan, yun yung sinasabi ko na madodoble siya. Yung pinaka kanto natin, madodoble yung welded wire. Kaya mas matibay siya. Yan, dyan. Pag niyakap natin yan, doblado na yung kanto natin. Kaya nasabi ko mas matibay yan. At proven ko rin naman yan. Kasi pag yung tinupi mo lang mga paps, pag may nilagay ka lang sa ibabaw dyan na medyo hindi naman mabigat pero bibigay ang cage mo. Kasi nakaano nga lang siya, nakabend lang. Hindi katulad nito na dagdagan yung tibay niya kasi madudoble yung wire pag dinikit na natin yan.
Yan, after natin mayakap, ganyan na yung magiging itsura niya. Yan, dublado na to, itong kantong to. So, matibay na yan mga paps. So, last na yung ceiling natin o yung pinakabubong sa itaas. So, yan, dudublehin na lang ulit natin yan ng alambre na galvanized para mas matibay siya. Pero, yakap na yan sa kapwa welded wire mga paps. Same process din naman yung pagkabit ng ceiling mga paps. Yung may mga cut natin na may mga pausli, yun, iyayakap din natin dun sa ibabaw ng ating mga wall. At yung wala naman is gagamitan na natin ng alambre. So yan, nakikita nyo na yung korte ng ating cage na may sukat na 2 feet ang taas, 2 feet ang lapad at 4 feet ang haba. Ito yung side mga paps na wala tayong pangyakap. Yan, kasi yung pagkakat dyan, yan yung ibabaw ng ating welded wire. So wala talaga tayo dyan makukuhang pangyakap. So gagamit na tayo dyan ng alambre mga paps. So madali lang naman. Panoorin nyo na lang. Yan, iyayakap lang natin yan dyan. Mas matibay nga kung puro ganyan kaya lang matrabaho siya mga paps. Kaya pagkakat natin, nag-iiwan na talaga tayo ng pangyakap. Yan, ganyan-ganyan lang naman mga paps. Kaya lang marami. Medyo paputol-putol yung paggawa natin mga paps. Hindi mo daw nagmamadali yung may-ari nito. So, meron na tayong butas para sa pinto. So, 10 inches by 8. So, hindi natin masyadong nilakihan kasi ibon nga yung ilalagay dito. So, medyo delikado pag nilakihan natin yung butas. So, ayan. Bali, dalawa yan mga paps. Pati sa kabilang dulo meron. Para kung sakaling may ilalagay tayo doon sa side na yun, sa side nito, parehong may access. Kasi ito na yung pinto niya mga paps. So, yung gagawin nating pinto, syempre, dapat mas malaki dito sa butas. Yan, katulad niyan. May tigwa 1 inch siya, bawat side na sobra. Para hindi magkaroon ng siwang yung ating pinto. So, delikado pag nagkasiwang. Baka makasuot yung ating alaga. So, ngayon, itong mesh na to, lalagyan rin natin ng katulad nito na alambreng malaki o iron wire. Ito alambre na to na gauge 12 na galvanized din ito mga paps. So, papalibutan natin itong pinto para matibay siya, hindi babalok-baloktot. So, ayan mga paps. Let's go. Ganito na yung kinalabasan ng ating ginawang pinto mga paps. Lagyan natin ng alambreng makapal. Yan. Sakto natin dito mga paps. Bakit na mga paps, nagkabit na natin. So, ganun yung pabukas niya. Yan, sinasabi ko sa inyo na mas malaki siya. Ay, pala kita. Yan, ito, mas malaki yung pinto natin ng mali. Para pag nilak natin to, talagang sure tayo hindi magkakasiwang yung ating pinto. Pakita ko rin nga pala paps yung ating gagawing lock. Ayan. Ayan din siya. So DIY lang din siya na parang hook. So ito yung kakabit natin sa pinto. So, ito naman yung sasabit sa pinaka-cage itong hook na to. So, pakita ko na lang pagka naikabit na natin. So ito na mga paps yung ating finish cage. So dalawa yung pinto niya. So paglalagay lang naman to ng malalaking accessories katulad ng nest box. Kasi yung nest box daw nung is 6 inches by 10. So kasi na yun dyan. Ginawa ko ng kabilaan para kung saan nila gusto maglagay. Tapos yung gitna mga paps ay nilagyan ko na rin kasi sinipagan ako. Nilagyan ko na rin ng sliding door. So ganito yung mga common sa sa mga ibon. So, maliit lang yung butas niya. So pag may kukunin ka lang,
Sa ganitong paraan is maiwasan natin yung paglipad ng ibon. Pag nilagyan pa natin ito ng pabigat, mas mabilis pa yung pagbagsak niya. At yung space niyan, so almost half inches din. So di naman makakasuot ang ibon dyan mga paps. Yaw. Oh, nice one. So, mari kukunin mo yung ibon. Nakasara. At yun na mga paps, natapos na natin yung isang project natin. So yung ganitong cage mga paps, pwede itong magkaroon ng partition sa gitna. Pero ito is request talaga to ng may-ari na isang buo. Na yung 4 feet na yan. So gumagawa rin tayo ng mga ganito. So yung parang ano siya, bilog, 3 feet yan. So pero kung gusto niyo naman magpagawa, kayo naman ang masusunod katulad nito. So ang nasunod sa size nito is yung may-ari. Nagsuggest lang ako. Pero yung final, siya pa rin yung nasunod. Yan. So, lalagay ko rin yung aking Facebook sa description para kung sakaling gusto niyo magpagawa at malapit lang kayo dito sa akin. Ay, PM lang kayo mga paps. At yan lang para sa 40 days video. Bye!